Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at tumawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ito ang pangako mo, Panginoon. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Ang aming mga pangalan ay iniukit mo sa iyong mga palad. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay ngang matapat. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalang pagsama ay laging nararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa.
napakakabuti mo, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, inilapit mo pa rin kami sa puso mo dahil sa yaman ng iyong habag at biyaya. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, tanggapin mo ang aming papuri sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuring pasasalamat ay para lang sa'yo, Panginoon. Pagpupuring pasasalamat ay para lang ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay
tayong makapagpuri at makasamba sa kanyang dakilang pangalan. Purihin din po ang Panginoon at pasalamatan natin siya sa isang linggo na nagdaan na tayo kanyang iningatan, pinagpala at patuloy na sinamahan. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa inyong katapatan. Sa inyong paggabay sa amin sa bawat araw, Panginoon, at sa patuloy na pag-iingat sa amin, Panginoon, at sa mga mahal namin sa buhay. Sa sandali pong ito, kami ay magbabalik ng papuri sa inyo. Tataas ang inyong kadakilaan at kaluwalhatian, Panginoon. Nawa po, katagpuin mo po kami, Panginoon. Kung meron na po, Panginoon, sa buhay po namin na hindi kalugulugod sa inyo, linisin mo ito, Panginoon. Nawa po sa aming pagharap ay maging mabangong samyo kami, Panginoon, sa inyong dakilang trono. And Lord, dalangin din po namin at ipinagkakatiwala sa inyo ang bawat isa. Hinihingi po namin ang inyong patnubay, hinihingi po namin ang inyong gabay. Lalo sa mga panahong ito, Panginoon, na patuloy kaming dumaranas at tumadaan sa isang krisis, Panginoon, lalo na po sa COVID-19 pandemic. Dalangin namin na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak. Sa mga may karamdaman, Panginoon, sa mga nagkaroon at nahawahan ng COVID-19, Lord, inilalapit po namin sila sa inyo. Dalangin namin ang kagalingan na nagmumula, Panginoon, sa inyo lamang. Gamitin mo po ang mga doktor, mga gamot na kanilang tinitake, Panginoon, upang maranasan nila ang na bumalik ang kanilang lakas at sigla, Panginoon, at tuluyan silang gumaling, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga kapatid po namin, Panginoon, na wala ng mahal sa buhay, Panginoon, na ngayon ay namimighati, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaaliwan, Panginoon. Hayaan bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan na nagmumula sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon. At sa bawat isa sa amin, patuloy nga po, Panginoon, na iparanas mo ang inyong kapangyarihan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Yan din naman kasama po ng aming panalangin na ang aming bansa, ang mga namumuno sa amin, Panginoon. Lord, katagpuin mo po sila. Nawa po ay maranasan nila kayo, Panginoon, upang tunay na magkaroon ng compassion, pagbabago sa kanilang mga buhay. Patuloy na maiyalay nila ang paglilingkod nila talaga sa mga mamamayan, Panginoon. Dalangin din po namin ang aming mga frontliners, Lord, ipinagkakatiwala po namin sila. Salamat po sa kanilang patuloy na pag-aalay ng kanilang buhay upang mapaglingkuran at matulungan ang aming mga kababayan. Sa mga panahon, Panginoon, na sila ay nanghihina, palakasin mo sila. Sa mga panahon, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay nais nang sumuko, Lord, patatagin mo sila, bigyan mo sila, Panginoon, ng panibagong lakas upang magpatuloy sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Salamat po sa buhay po nila. Katagpuin mo ang kanilang lahat ng pangangailangan. Ganyan din ang patuloy na pag-iingat at pagsama mo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga nangyayaring ito, sa aming buhay, sa aming pamayanan, sa aming bansa at sa buong mundo, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyo. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang may hawak ng lahat ng bagay, at nalalaman mo kung anong mabuti at pinakamabuti, Panginoon, lalo't higit sa inyong maalang. Kaya sa inyo po kami magtitiwala, Panginoon. Sa inyo kami patuloy na aasa at kukuha ng pag-asa at lakas. Ano man ang aming kaharapin sa buhay nito. Sa umaga pong ito, tanggapin niyo po ang pinakamataas na papuri, ang pagsamba, ang pagluwalhati sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Muli po isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. 2 weeks ago po ay pinag-aralan po natin ang patungkol sa identity. Kung ano ba ang kahalagahan ng identity ng isang tao at higit sa lahat, ano ba ang kahalagahan ng identity natin sa Diyos. Dahil marami nga pong mga mananampalataya, ang namimiss po nila yun pong gawain ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos simply because nakakalimutan po nila kung sino sila sa harapan ng Panginoon. Pinag-usapan natin kung sino po ba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, sila'y naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan,
o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sino ba tayo? Sabi po ng verse 13 ng John chapter 1 ay dahil sa kalooban ng Diyos tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at ngayon nabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At tayo ngayon ay kabilang na sa pamilya ng ating Panginoon. We are now members of God's family. At 2 weeks ago, napag-aralan po natin at pinaalala muli po sa atin ang mga pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Nandiyan ang kalayaan natin, nandiyan ang pag-asa na binibigay ng Panginoon, nandiyan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, nandiyan ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon at kapayapaan natin sa Panginoon. Yan po yung mga pribilehiyo na pinag-usapan po natin ng nakaraang 2 weeks. At binigyan po tayo ng encouragement nito na huwag tayong mawala ng pag-asa dahil tayo anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyos ang kanyang pangako ay hindi niya iiwanan at hindi niya pababayaan. Kaya ano man po ang ating kinakaharap, meron tayong pag-asa. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil hindi lamang po tayo napabilang sa pamilya ng Panginoon, tayo po ay napabilang sa kaharian ng Diyos. At sa kaharian ito, ang ating Diyos na nagmamahal sa atin, ang hari at namumuno at may kontrol ng lahat ng bagay. Purihin ang ating Panginoon sa pribilehiyo na maging anak niya at kabilang sa kanyang kaharian. Pero nais ko pong tandaan natin na ang pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos or pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos o pagiging anak ng Diyos ay meron din pong kasamang responsibilidad. Hindi lamang po ito puro pribilehiyo. Ano po, madalas po kasi maraming mga mananampalataya ang tinitingnan lamang ay kung anong makukuha nila sa Diyos. Lalapit lamang sila dahil may nais silang makuha sa Panginoon. Pero tandaan po natin, ang ating pagiging anak ng Diyos, ang ating pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos, ay meron din pong kasamang responsibilidad. Yes, nandyan po ang mga pribilehiyo at dahil yan sa biyaya at habag ng Panginoon, ngunit bilang mga anak at kabilang sa kanyang kaharian, meron din po tayong mga responsibilidad na dapat po nating gampanan. Sabi nga po, ni Spider-Man o ng uncle ni Spider-Man, ni Peter Parker, with great power comes great responsibility. Purihin ang Panginoon sa dakilang biyaya na ating nararanasan at mga pribilehiyo na kanyang ibinibigay sa atin at mga pagpapala dahil tayo kanyang mga anak at tayo kabilang sa kanyang kaharian. Bilang mga anak ng Panginoon at kabilang sa kanyang kaharian, nagagawa po ba natin yung ating responsibility? Nagagawa po ba natin yung mga dapat natin gawin na inaasahan ng Diyos na gagawin natin? Yan po pag-uusapan natin sa umagang ito. Ano po bang mga responsibilidad na dapat ay ginagawa natin bilang una mga anak ng Diyos at pangalawa, kabilang sa pamilya ng Diyos o kabilang sa kaharian ng Diyos? Ama, dalangin po namin, Panginoon, na pag-aaral namin ang inyong mga salita. Mangusap kayo sa amin. Handa na po kaming makinig, handa na po kaming sumunod sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kagaya ng isang membro ng isang organisasyon, kagaya ng membro ng isang institusyon o ano pa mang grupo, kapag napabilang ka sa mga grupo na ito, yes, maraming mga privileges, pero kasama po ng mga privileges ng mga grupong ito, o ito yung fraternity, o ito yung organisasyon, ang lahat ng ito po ay meron responsibility na hinihintay na gawin po natin. Meron tayong part na dapat gawin. Nandoon ang mga privileges, pero kasama nito ang mga responsibilities. At ganoon din po sa pagiging anak ng Diyos at pagiging kabilang sa kanyang kaharian. May inaasahan din po ang Diyos sa atin. At ano po ba ang mga ito? Dalawang bagay po ito na gusto kong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Tandaan mo, kapatid,
dahil ikaw ay anak ng Diyos at dahil ikaw ay kabilang sa kanyang kaharian, tayo ay dapat sumusunod sa ating hari, sa ating Diyos, sa namumuno sa atin. Tayo ay dapat sumusunod sa Diyos at sa hari. It is our responsibility to follow and obey our King, ang ating hari. Duty and responsibility po natin na sumunod sa Kanya. To follow Jesus. Dahil tayo anak ng Diyos, tayo dapat sumusunod sa Kanya. Naalala niyo po ng ating Panginoong Jesus na tinawag niya ang kanyang mga alagad. Ano po sinabi ng Panginoon? Come, follow me. At the same time, nang nakilala po natin ang ating Panginoon at sino po natin ating mga buhay sa Kanya, ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon ay sumunod sa Kanya. At bilang mga anak ng Diyos, bilang kabilang sa kaharian ng Diyos, inaasahan tayo ng hari, ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na tayo'y sumunod sa Kanya. So, hindi ka lamang anak, ikaw din ay isang tagasunod. Tandaan po natin ito. Hindi porket anak tayo ng hari, ay gagawin na natin kung anong gusto natin. Hindi porket anak tayo ng hari, ay susundin na natin kung anong nais natin. Kahit tayo pa ay mga anak ng hari, ang susundin pa rin natin at masusunod pa rin ay ang Diyos o ang ating hari. At ini-expect po ito ng Panginoon sa atin. Tayo mga tagasunod. Tagasunod saan? Ito po ang maganda. At madalas nakakalimutan natin ang katotohanan ito. Dahil tayo anak ng Diyos, kabilang sa Kanyang kaharian, tayo tagasunod. At tagasunod saan? Sa Kanyang mga gawa at sa Kanyang mga gawi. Dalawang bagay po ito. Gawa at gawi. Ini-expect ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon na susundan natin yung Kanyang mga ginawa. At nandyan po ang buhay ng ating Panginoong Jesus na example na atin po maaring sundan, gayahin. Remember, our goal in life is to be just like Jesus. Ang goal po natin sa buhay na ito ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Romans chapter 8 verse 25 or 29, sabi po dito, sapagkat sa mulat mula pa ay alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. That's the goal of life, maging katulad ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. So inaasahan tayo ng Diyos na magsumunod sa Kanyang gawa at sa Kanyang gawi. Ano po bang mga gawa at gawi ng ating Panginoong Jesus nung siya'y nabubuhay pa po dito sa lupa? Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos dahil po hinayaan niya ang Kanyang anak na ating Panginoong Jesus na mamuhay sa lupa upang maunawaan natin at malaman natin kung ano ba yung mga dapat natin ginagawa bilang mga anak ng Panginoon. Ito po ang mga ilan sa mga gawa at gawi ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Nang nandito po ang ating Panginoong Jesus sa lupa, isa sa mga character traits na talagang hahangaan at mapapansin mo sa Kanya ay yung Kanyang pagiging mahabagin. His compassion. Tayo po kaya, nakakakitaan po ba kaya tayo ng compassion? O mas nakakakitaan pa ng compassion ng hindi mga mananampalataya kaysa sa ating mga mananampalataya at sinasabi natin tayo ay mga anak ng Diyos. Naasahan ng Diyos na bilang anak niya at kabilang sa Kanyang kaharian ay susundan natin yung gawa at gawin ng ating Panginoong Jesus, pagiging mahabagin. Pangalawa, makikita po natin na nasa lupa at kasama pa natin o ng mga tao ang ating Panginoong Jesus, hindi lamang po siya mahabagin, siya po'y mapagmahal. Wala po siyang tinatangi. Even in times ng rebuke na ginagawa ng Panginoon, He rebukes people because He loves them.
nire-review at tinatama ng Diyos yung mga tao dahil galit siya sa kanila, kundi ginagawa niya ito dahil mahal niya ang mga tao. Mahal niya ang mga tao. Kaya itinatama niya at nire-review niya ang mga ito. Mahabagin, mapagmahal, pangatlong gawa at gawin ng ating Panginoong Jesus na dapat ay tularan at sundan po natin ay ang kanyang pagiging mapagpatawad. Never sa story ng buhay ng ating Panginoong Jesus na nagtanim siya ng galit, ng samahan ng loob kanino man, even to the point nung hinahagupit na po siya at malapit na siyang ipako sa krus, even nung nasa krus na siya at ipinapahiya siya, hindi po natin makikita na siya'y nagtanim ng galit o sama ng loob kanino pa man. Why? Dahil mapagpatawad po siya. At yun nga ang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa at tiniis ang lahat ng hirap upang maranasan din po natin ang kapatawaran mula sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Pangapat, siya'y mahabagin, siya'y mapagmahal, siya'y mapagpatawad, siya rin po'y may mababang kalooban. Humility. Sabi nga po ni Apostol Pablo, ang gayahin daw po natin yung humility, yung kababaang loob ng ating Panginoong Jesus. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring Diyos. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagpakatao, namuhay kasama ng mga tao at namatay sa pinakakarumal-dumal na paraan, pagkapako sa krus. Dahil saan? Dahil sa pagmamahal niya sa atin at para sa atin. Yun ang kanyang gawa, yun ang kanyang gawi nung nandito siya sa lupa. At yun ang inaasahan ng Diyos na bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak na kabilang sa kanyang kaharian, tayo rin ay maging mahabagin, tayo rin ay maging mapagmahal, tayo rin ay maging mapagpatawad, tayo rin ay maging mababa ang kalooban. At panglima, nung narito ang ating Panginoong Jesus, isa sa kanyang mga gawa at gawi ay yung pagiging mapanalanginin. Ang totoo, yun po ang hinuhugutan ng Panginoon ng lakas. Every time meron siyang desisyon na gagawin, meron siyang kakaharapin, he would go to a secluded place and then talk to his Father. Siya'y nananalangin. Siya'y nananalangin. Lumalapit sa kanyang amang nasa langit. Sa ating amang nasa langit. Mga kapatid, itong ini-expect ng Diyos na gagawin natin. Why? Dahil responsibilidad po natin ito bilang mga anak ng Diyos. Ito'y duty natin bilang mga anak ng Diyos. Nakakalungkot, maraming mga mananampalataya ang hindi man lamang makakitaan ng mga gawa at gawi at karakter ng ating Panginoong Jesus. Naalala ko po si Mahatma Gandhi nang minsan ay sinabi na mga statement na ito. Sabi niya, binasa niya ang Biblia and it was good and the story of Jesus was inspiring. And sabi niya, I love Jesus. I love Christ. What I don't love and what I don't like are the Christians. Mahal ko si Jesus. Umahanga ako kay Jesus. Naniniwala ako sa kanyang mga ginawa. Ang hindi ko matanggap ay ang mga taong nagsasabing sila yung mga tagasunod ni Jesus. Na hindi man lang makikita sa kanila ang mga gawa-gawi ni Jesus. Nakakalungkot po ang katotohanan ngayon. Kaya tandaan mo, kapatid, tandaan natin mga kapatid, inaasahan ng Diyos na mag-reflect sa atin ang mga gawa at gawi ng ating Panginoong Jesus. Tatanungin ko po kayo, paano ka po tinitingnan ng ibang mga tao? Nakikita kaya nila si Jesus sa iyo? Sa iyong ginagawa? Sa iyong sinasabi? Tandaan mo, ikaw ay tagasunod. Tagasunod sa gawa at gawi ng ating Panginoon. Pangalawa, bilang mga tagasunod, tandaan po natin
Hindi lang tayo tagasunod ng mga gawa at gawin ng ating Panginoon. Higit sa lahat, tayo mga tagasunod ng kanyang mga utos. To obey God is to love God. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal ko ang Diyos, pero hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos. John 14:15, alam po natin ito ang sabi ko, iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kamusta po ang ating pagtupad, pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon? Mga kapatid, hindi pwede na sinasabi natin tayo anak ng Diyos, na sinasabi natin na kabilang tayo sa kanyang kaharian, kung hindi natin susundin ang mga tuntunin at iniutos ng hari na mga dapat natin gawin. Hindi pwede. Kung talaga sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, kailangan makita sa buhay po natin ang tunay na pagsunod sa kanyang mga utos. 1 Peter chapter 1 verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Yesu Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinili tayo upang maging masunurin. Aking dalangin nawa po'y masumpungan tayo ng Panginoon na nagiging tapat sa pagsunod natin sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga gawi, at higit sa lahat, sa kanyang mga utos. Tandaan mo, ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay tagasunod sa hari sa ating Diyos. Pangalawa, dahil tayo mga anak ng Diyos at kabilang sa kanyang kaharian, hindi lamang po tayo dapat sumunod sa kanya. Tayo din po, tandaan natin, ay dapat maging mga sundalo, kawal ng ating Diyos at ng ating hari. Hindi ibig sabihin na ikaw ay anak, lalo na kung ikaw ay kabilang sa isang kaharian, ang anak po ng hari ay hindi lamang po nananatili sa castle, sa kanilang kastilyo, at sa bahay nila, at kung ano-ano lang ang ginagawa na gusto niya. Higit sa lahat, ang prinsipe o anak ng hari ay dapat siya ang nangunguna sa mga kawal at mga sundalo ng kaharian at ng hari. At bilang mga anak ng Diyos, naasahan po ng Diyos na tayo din ay maging kawal at sundalo sa kanyang kaharian. Ano po bang trabaho ng isang kawal ng panahon ng mga kaharian? At maaaring ganun rin po ang trabaho ng mga sundalo sa mga panahon ito. Ano po? Of course, sa mga panahon po ito ay meron na pong mga pulis, meron na pong mga sundalo, at magkaiba po yung kanilang tungkulin. Pero tingnan po natin yung kabuuan. Ano ba ang inaasahan ng kaharian at ng hari sa mga taong ito, sa mga kawal, sa mga sundalo? Dalawang bagay po ito. Una, bilang kawal o bilang sundalo ng kaharian na naglilingkod sa hari, inaasahan po ng hari at ng kaharian na poproteksyonan natin ang kaharian. It is the job ng soldier o ng mga kawal to protect the kingdom, ang kaharian. At bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos na kabilang sa kanyang kaharian, inaasahan din po ng Panginoon na proteksyonan po natin ang kaharian. Ano pong sinasabi natin kaharian dito? Hindi po ang kaharian ng Panginoon na ang langit. Kasi sasabihin nyo, Pastor, paano natin po proteksyonan ang langit? At pangalawa, kailangan ba natin proteksyonan ng Diyos? Hindi ba niya kayang proteksyonan ng kanyang sarili? Of course, hindi po yun ang ibig sabihin natin dito. Ano po ang ibig sabihin natin nang sasabihin natin proteksyonan ang kaharian? Remember what the Bible says? Sabi ng Pastor Pablo, we are the temple of the Holy Spirit. Meaning, we are part of the kingdom. So, ang sinasabi po dito ay ingatan at proteksyonan natin ang ating sarili, lalo't higit ang ating mga pananampalataya. Inaasahan ng Diyos
na proteksyonan mo at patatagin mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Dahil may mga darating na magnanais na sirain at wasakin at pahinain ang ating pananampalataya at ang ating pagkakakilala sa ating Hari at sa ating Diyos. And it is your responsibility, it is my responsibility na proteksyonan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil sa mga panahon na ikaw ay manghina, sa mga panahon na ikaw ay bumigay na, ay hindi mo pwedeng sabihin, siya ang may kasalanan kung ba't ako nanghina, siya ang may kasalanan kung ba't ako naglaylo, kung ba't ako nag-backslide. No! Bakit po? Dahil ang bawat isa ay may pananagutan sa kanyang sariling pananampalataya. At bilang anak ng Diyos, kabilang sa kaharian ng Diyos, responsibilidad nating proteksyonan yung pananampalatayang ito sa Kanya. Dahil darating ang panahon, tayo harap sa Kanya at ang bawat isa ay magsusulit sa ano pang bagay na ginawa natin sa lupa, sa buhay nito. Bilang panganak ng Diyos, huwag natin pabayaan ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa ating Panginoon dahil itong ating pag-asa. Kaya nga lagi pinapaalala ng salita ng Panginoon na magpakalalim tayo, magpakatatag tayo sa ating mga pananampalataya, lalo tayong lumapit sa ating Diyos. At proteksyonan natin yung pananampalatayang ito. Ano ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15? Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Mas sinasabi ni Peter dito na sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, may pandemya man o wala, nanghihina ka man, malakas ka man, matatag ka man, it doesn't matter, kailangan lagi kang handa. Kailangan laging ang pananampalataya mo ay matibay at matatag. Dahil yan ang magdadala ng tagumpay sa ating mga buhay. Pangalawa na binabanggit po natin dito na dapat proteksyonan na kaharian, una ang ating sarili, ang ating pananampalataya. Pangalawa, ang ating pong spiritual na pamilya. The church. Again, pag pinag-usapan po ang church, hindi po natin sinasabi yung building, hindi yung structure. Ang sinasabi po natin dito ay yung mga tao, ang mga kapwa natin, mananampalataya. Bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang ini-expect ng Diyos na proteksyonan natin ang ating pananampalataya, ang ating sarili, ang ating relasyon sa Kanya. Ini-expect din ng Diyos na proteksyonan natin ang ating mga kapatid, ang ating pamilya, ang ating spiritual na mga kapatid at pamilya. We should not only defend our faith, we should also defend our church family. Naniniwala po ako, ang church ay karugdong ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang church ay karugtong ng kaharian ng langit ng Diyos dito sa lupa. Kaya ini-expect ng Diyos na dapat ingatan at proteksyonan po natin ang ating pamilyang spiritual. Our church family. Paano natin gagawin ito? Tatlong bagay po ang nais kong i-suggest sa inyo. Paano natin po proteksyonan ang ating church family or our spiritual family, our biblical community, ang ating mga kapatid sa Panginoon? Paano? Panguna, ipanalangin ang bawat isa. Bilang anak ng Diyos, may mga kapatid tayo sa pananampalataya at ini-expect ng Diyos, and it is our duty and responsibility to pray for one another. To pray for one another. James chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. God expects us to pray for one another, to support one another, to love one another. Even in times of pandemic, lalo tigit, ini-expect po ng Diyos sa mga panahong ito na magpanalangin tayo.
at magdalahan ng mga pasanin ng isa't isa. That's how we protect our family. We pray for them. Pinapanalangin natin ang isa't isa. Pangalawa, paano ko poproteksyonan ang aking church family? Ipapanalangin ko ang bawat isa. Pangalawa, ipagtatanggol ko ang bawat isa. Paano ko gagawin ito? Philippians chapter 2, verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng bawat isa at hindi lamang ang inyong sarili. Paano natin ipagtatanggol ang ating mga kapatid? We care for them. Yes, we pray for them. But we also care for them. We help them. We serve them. We support them. Yun ang pagpoprotect at pag-iingat sa ating spiritual na pamilya, sa ating mga kapatid sa Panginoon. At kailangan po natin yan ngayon. Kailangan natin yan ngayon. Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Paano natin poproteksyonan ang ating church family, our spiritual family? Ipapanalangin natin sila. Ipagtatanggol natin sila. Tigit sa lahat, ipagmamalaki natin sila. Ipagmamalaki natin sila. Psalm 122 verse 1, ako'y nagagalak nang sabihin nila, pupunta tayo sa bahay ni Yahweh. Wow, praise the Lord. Diba po ganito ang ating maging mga attitude kapag bumalik na yung ating on-site gathering, yung ating physical gathering, na pag sinabing, pwede na tayong bumalik sa church, diba po makita sa atin ay kagalakan. Kasiyahan. Bakit po? Hindi lamang dahil makakapagpuri na tayo sa Panginoon dito sa ating building, kung hindi dahil makikita at makakasama na natin ang ating mga kapatid. Huwag nawa dumating sa punto na maging dahilan natin para hindi dumalo ay yung ating mga kapatid. Hindi na ako atin. Nandun si ganito, nandyan si ganito. Tsaka na lang ako atin. Nawa huwag pong mangyari ang ganong bagay sa atin. God expects us to accept, to love, to forgive one another. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kabilang sa kanyang kaharian, inaasahan ito ng Panginoon sa atin na proteksyon na natin ang kanyang kaharian. Ikaw ay kanyang templo, kabilang sa kanyang kaharian. Ang church family ay kabilang sa kanyang kaharian at mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nais ng Panginoon na tayo rin ay magmahalan sa isa't isa. Pangalawang bagay, bilang kawal, at dahil tayo mga kawal at sundalo ng Panginoon, inaasahan tayo ng Diyos at ng Hari na proteksyon na ng kaharian. Pangalawa, inaasahan din tayo ng Hari na palawakin ang kanyang kaharian. The King expects us to enlarge and expand the kingdom. Naalala po ba natin ito? Or kung nakapanood na po tayo ng mga movies patungkol po sa mga kaharian, noong unang panahon, ang mga kaharian ay sumusugod sa iba't ibang mga bansa. Para ano po? Para sakupin ang mga bansa ngayon. Dahil nais nilang ma-expand, mapalawak ang kanilang nasasakupan. And it's the same thing with the kingdom of God. Expanding the kingdom ay hindi mo nangangahulugan ng lupain, kundi expanding the kingdom is sharing the word of God so that people would get to know who Jesus is and accept Him as their Lord and Savior. Inaasahan po ng Diyos na ang mensaheng narinig natin upang makilala natin ang ating Panginoong Yesus at isuko natin ang buhay sa Kanya ay ibahagi din natin upang ang Kanyang kaharian at ang mga tao
na magsusuko ng buhay ay dumami. Dumami. Kingdom expansion. Bakit po? Kasi ito, ang nais ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi mapagbabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat dahil hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Maraming taong nagsasabing, malapit nang bumalik ang Panginoon, malapit nang bumalik ang Panginoon dahil sa mga nangyayari nito. Yes, tama po yun, maaari po yun. Pero tandaan po natin ito, sa kabila ng mga pangyayaring ito, sa kabila ng mga kahirapan na nararanasan po natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, lalo't higit sa mga tao sa mundong ito. At sabi ng kanyang mga salita, ayaw niya na may mapahamak. Kaya hindi pa siya bumabalik dahil nais niya na ang mga tao ay magsisi. Tumalikod sa kanilang mga kasalanan at bumalik at kilalanin na siya ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Mga kapatid, God loves everyone. Wala siyang tinatangi. Wala siyang tinatangi at nais niya na maligtas ang lahat. Ngunit tandaan mo, ang mensahe ng pagliligtas ay ibinigay ng Diyos sa atin upang ito'y ibahagi natin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. And that's how we expand God's kingdom. We share the good news, the gospel, ang pag-ibig ng Diyos na nagliligtas. At ito ang dahilan kung ba't buhay ka pa ngayon, kapatid. Ito ang dahilan kung ba't nandiyan ka pa. Dahil nais ng Diyos na ikaw na nakaranas ng kanyang pagliligtas at ng kanyang pag-ibig ay ibahagi ang mensahe na natanggap mo sa mga taong nangangailangan nito. Lalo sa mga panahong ito ng pandemya na maraming mga tao ang nawawala na ng pag-asa. Ano na mga buhay. Matthew chapter 28, verse 19 and 20, alam po natin ang mga verses nito. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kapatid, itong mission natin. Huwag natin kalimutan kung ano yung layunin at dahilan kung bakit narito tayo. Kung bakit nagpapatuloy tayo sa buhay na ito. Ito ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ito ang responsibilidad bilang mga anak ng Diyos at kabilang sa Kanyang kaharian. Ang ibahagi ang mensahe ng pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon. Huwag kang matakot. Hindi mo kailangan memorize ang Biblia. Hindi mo kailangan mag-aral kung ano-ano pa man. Ang kailangan lang ay bahagi mo ang naranasan mo. Kung paano kumilos ang Diyos. At kung paano pinagpala ka ng ating Panginoon. Huwag kang matakot dahil ang pangako ng Panginoon, we shall receive power. And that power comes from the Holy Spirit. Tatanggap tayo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na ito ang siyang kikilos sa atin upang maging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon dahil hindi lamang na tayo binigyan ng karapatan na maging anak niya at mapabilang sa kanyang kaharian, kundi nais din ng Panginoon na gamitin tayo bilang instrumento upang ang mga tao na kapaligid sa atin ay maranasan din ang pag-ibig at pagliligtas sa ating Panginoon. Kapatid, pinagpala ka ng Panginoon. Huwag mong tingnan ng maliit ang sarili mo. Panahon na para po tumayo tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon
bilang mga sundalo at kawal ng ating Panginoon. Talikuran na po natin yung pa-victim effect na tayo yung kawawa, na tayo yung lagi inaapi. No! Anak tayo ng Diyos ng mga Diyos, ng Hari ng mga Hari, ng Panginoon ng Panginoon. At meron tayong mission, kaya narito pa tayo sa lupa. At nawa, masumpungan at matagpuan po tayo ng Panginoon na nagiging tapat sa ating relasyon sa Kanya at sa ating paglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo ba'y manalangin? Aming Ama, aming Diyos sa mga pangyarihan, marami pong salamat. Muli ay pinapaalala mo sa amin, Panginoon, ang mga katotohanan na ito. Bilang mga anak mo, Panginoon, meron kaming responsibilidad. At ang responsibilidad na ito, Panginoon, ay inaasahan mo sa bawat isa sa iyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, huwag kaming ma-focus sa pinagdadaanan namin, huwag kaming mag-focus sa nararamdaman namin, huwag kaming mag-focus sa mga kakulangan namin. Sa halip ay mag-focus kami, Panginoon, sa inyo. At sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng lakas upang magawa, Panginoon, ang mga dapat namin kami na naiutos mo. Lord, taguin mo po ang inyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na malaya makakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Dahil kung mangyayari ito, Panginoon, mararanasan namin talaga ang lubos na pagpapala, kalakasan, pag-asa na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Maging totoo nawa po ito sa bawat isa na mga kapatid ko na kasama ko ngayon, Panginoon. Lord, this is the time to stand up and to do our mission. To win souls, to make disciples. Lord, panahon na po para po gawin namin yung mga dapat namin ginagawa, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Gawa mo ang lahat ng gagawin namin ay magbigay ng papuri, ng pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Ang aming dalangin sa dakilang pangalan namin, Panginoon Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, Kami katagpuin.
Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan ang ating mga announcements. After po ng ating online worship service, magkaroon po tayo ng mga small group prayer times online. Kailangan po natin ito, kagaya ng sinabi ko po kanina, inaasahan ng Diyos na sa mga panahon katulad nito ay magpalakasan tayo sa isa't isa. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Pangalawang announcement po, every Wednesday, purihin ng Panginoon, naging matagumpay po ang atin pong mga nagdaang mga family altar. Nawa po'y makasama po namin kayo through Zoom every Wednesday, 7 p.m. Purihin ng Panginoon dahil patuloy na nagiging matagumpay at pinagpapala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. And then, of course, huwag po natin kalimutan ang iba pang mga announcement. Every day, meron po tayong daily devotional guide sa ating pong Facebook account, Zion Christian Fellowship Hagunoy. And every Friday, 10 a.m. ay meron po tayong pagbubulay sa pamumuno po ni Pastor Chito Tumada. 7 p.m. naman po, every Friday, ay ang ating pong royalties worship kasama ang Zion Caloocan. At ang mga small group and cell group po natin ay nagpapatuloy sa iba't ibang mga araw. Kaya patuloy po tayong mag-join at sumuporta sa mga small group at cell group na ito. Kailangan po natin ito upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pagpapala, pag-iingat at paglubay ng ating Panginoon. Maranasan ninyo ang kanyang kapayapaan, kanyang kagalakan, kapahingahan at pag-asa. Binabalik natin sa kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at ating tagapagligtas. Ngayon po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon. Maranasan ninyo ang kapayapaan, kapahingahan, kagalakan at pag-asa na nagmumula sa Kanya. At sama-sama nating ibalik sa ating Diyos na buhay ang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. Noon, ngayon at magpakailan pa man, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ingatan at gabayan tayo ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Jesus.